Isa sa mga frequently asked questions regarding sa expanded career progression ay kung ilang taon pa yung hihintayin ng kaka-promote lang na teacher bago siya pwede na naman mag-apply for reclassification. So ito po ang sagot no ng Department of Education diyan sa frequently asked questions na ito. Kinakailangan lamang ng isang complete na full school year sa current position para pwede mo nang matawag na qualified mag-apply provided na qualified siya doon sa QS ng a-applyan na posisyon at qualified siya sa performance requirements. So kung ikaw po ay bago lang na promote as teacher 2 or teacher 3, kinakailangan mo lang ng isang full school year sa inyong current position para ikaw ay pwede na mag-apply muli through reclassification. Kung na-promote ka ng September 2025, so ibig sabihin nun sa simula ng school year 25-26, hindi full complete cycle ng current position. Dahil sa simula po nun ay old position mo. Ngayon, by September, new position. So yung isang school year na yan, isang cycle na yan, ay hindi purely sa current position. So hindi po counted yung IPCRF mo for school year 25-26. Ang matatawag na full cycle mo ay sa school year 26-27 pa. So after ng 2027 na end, ay pwede ka nang mag-apply for reclassification. Not necessarily na hihintayin mo pang aabot ka ng 3 taon sa iyong current position bago ka mag-apply o bago ka papayagan na mag-apply for reclassification. Dahil kahit sa previous position mo na IPCRF ay pwede mong gamitin kapag ikaw ay mag-apply muli, no? For example, isa lamang na IPCRF mo, yung full na teacher 3 ka. Yung sinundan noon ay kalahati teacher 1, kalahati teacher 3. So, pwede mo pa rin gamitin yon. Tapos, yung sinundan pa ay purely teacher 1. Pwede mo pa rin gamitin yon when you apply from teacher 3 to teacher 6, provided na eligible ka sa QS ng T6 at sa performance requirements. So yun po yung gusto pong iparating ng DepEd na hindi mo na kinakailangan maghintay ng 3 taon para magpa-promote muli. Marami kasi mga nagsasabi na hintayin mo na makompleto yung 3 cycle ng current position bago ka papayagan na mag-apply. Hindi po. Isang cycle lang yung requirement. Tapos, yung 3 IPCRF na yan, isa full cycle of your current position, yung 2 pwede na included yung previous position mo. Basta, pasok siya sa 3 rating periods na prior sa inyo pong application. So, ganun po. Tapos, yung mga on leave, on maternity leave, or kaya ay nakapag-sick leave, tapos wala silang IPCRF for that period, pwede nila gamitin yung mas prior, yung mas sinundan pa na IPCRF. Pwede nilang gamitin para makompleto yung 3 na requirement, no? So, yun po ay sinasabi mismo, no, dito po sa frequently asked questions ng expanded career progression. Available po ito, nakuha ko po yung kopya nito galing po sa website ng Department of Education. Mahalaga po siya, marami po ka po matutunan. Maraming mga tanong doon na usually tinatanong po sa atin na nandoon po mismo yung sagot.